Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po. Tuesday class. Ang subject po natin ay Old Testament Survey. Dito na po tayo sa the Book of Numbers, na tinawag din siyang the Book of Wanderings. No? Yung aklat na kung saan nakatala yung buong pagkakaligaw-ligaw, no, ng mga Israelita. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Saan ka mag-opening prayer? Ay, manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, Lord God, yung araw na to na patuloy mo po kami puspusin ng iyong biyaya. Tinadakila sa namin, Panginoon, Lord God. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Puspusin mo siya ng iyong biyaya, Panginoon, Lord God. Pagpapala, Panginoon, Lord God. At nawa ay ang mga matutunan namin ngayong araw na to ay may sa buhay namin, Panginoon, at may sa puso po namin, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, Lord God, yung mga wala pa, Panginoon, ingatan po sila sa pagpunta nila ngayong araw na to, Panginoon. At hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, Ikaw ang maluwalhati ngayong araw na to. Ikaw ang aming matakila, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, good afternoon po ulit sa bawat isa. Old Testament Survey. So, buksan nyo yung inyong mga Bible. Bakit wala yung Bible ko rito? Book of Numbers. Okay, so lahat kayo may manual ha. Para sa Tagalog, ano, the Book of Wanderings. The book na, yung aklat ng pagkakaligaw-ligaw, no. Kaligaw-ligaw lang sila, di ba? Malapit lang naman yon. Dapat araw lang ang travel nila eh. Pero umabot sila ng pagkahaba-habang mga taon. Po. Good evening. Good evening po. Tara na. Isa. Yan na silang dalawang mag-asawa. Manual. Wala kang ano? Ano yung manual na nasa iyo na? Yung ano? Yung isa po. Yung discovering. Okay. Ang objective ng atin pong pag-aaral sa aklat na ito, isa sa aklat na isinulat ni Moses, no, sa Lumang Tipan. Isa sa yung mga pangunahing aklat. Our objective, by the end of this session, the learner should be able, number one, to state the general background of the Book of Numbers. Pangalawa, to give an overview of the Book of Numbers. Yung title po, bakit naging numbers, no? O bilang? Sabi nga the title of Numbers comes from the first word in the Hebrew text. So, ano po yung first word? Tingnan nyo nga ano yung first word dito po sa Book of Numbers. Census. Ganda pa nun. So, yun po unang salita, ano po? What are the first word?
The book of Numbers. And the Lord spake unto Moses, Yun. So, then the Lord spoke to Moses. Sa ibang salin, and he said, and the Lord said, ano po, na ang Hebrew word pala ng salita na yan, Wayed Daber. Yan, sa manual ninyo, di ba? And he said, Wayed Daber. yes. Oh, yun po ang ibig sabihin. And the Lord said, and he said, meaning to say, first word is Hebrew word, Wayed Daber. So, sa Jewish writings, it refers, sabi nga, sa salitang, Bemidbar. Ano naman itong Bemidbar? In the wilderness. And he said, in the wilderness, Bemidbar, which indicates its content. No? Ibig sabihin, ang aklat na ito, umiikot lang ito sa ilang, sa wilderness. Ano po? Diyan sila nagpaikot-ikot. No? Ilang taon? 40 years na, ano? Haba ng ikutan, ano? Kasi mga murmuring mga pasaway, reklamador. discontento. Kaya hinayaan tuloy sila ng Panginoon Diyos na magkaligaw-ligaw. So the book contains many statistics such as tribal population figures. So ito pong aklat na ito, marami itong census. No, may mga census na binanggit itong aklat na ito. At yun nga, karamihan yung tribal population figures. Kaninong tribe? 12 tribes. 12 tribes. The 12 tribes, ano? O yung mga tribo na yon, ano? May kanya-kanya silang mga figure or figures, numbers. So, the total of priests and the total of the Levites. So, and other numerical data. So, nandiyan, mababasa po natin pala dito, no? Yung bilang ng mga Levita, yung pong mga bilang ng mga priests, at yung iba pa pong mga tinatawag na bilangan, mga data about numbering. So, it takes its name from the two numberings of the Israelites. So, dalawang beses pala dito sa aklat na ito, kaya Book of Numbers, merong first census at merong second census. No? Kami natin tingnan kung ano yung mga census na yon, kung saan galing yon. So, yung unang census, saan po ginanap? Yon, Mount Sinai or Mount Sinai. Pangalawang census, yun, sa Moab, Plain of Moab. So, doon po yung ikalawang lugar ng tinatawag na pagbibilang. Sabi nga, Numbers is actually a book of Israel's wanderings in the wilderness. Ito raw, aklat na ito ay aklat na kung saan kwento ng pagkakaligaw-ligaw ng mga Israelita doon sa ilang. Ang hirap yata maligaw sa ilang, ano? Sa bundok ka, hindi mo alam, ano? Hindi mo alam kung saan ka lalabas, ano? Kasi hindi yan na nasubukan yan, ano? Kami nga nasa Tagaytay na, naligaw pa kami. Di ba? Mayroon pa kaming ways, ha? Tinuturo ng ways yung hindi yung pinanggalingan namin na ano no? Ibang area tinuturo, kaya ikot lang kami ng ikot. Kaya iikot, umiba na naman kami ng ano, doon na naman pupunta. Waste of time daw, waste of time. Kaya wasting time sino kaya may kasalanan? Yung waste o yung driver? Hindi, nandiligaw po talaga. Naliligaw yung waste. Google Map pa. Idadaan ka niya sa malayo. Iikutin
Kasi tinahanap ko, yung ano pangalan ng resort na yon? Tapos ha? Sophia? Oo. Sophia Resort, Tagaytay. Garden. Oo. Ayun pala, dapat pala namin na i-base yung Sophia Silang. Silang resort. Oo. Napunta Tagaytay kami ng doon Tagaytay. Napunta kami doon sa... Kaya ikot lang kami na ikot. Napunta sa kabila, dumaan, umikot na naman dito. Bakit dito na naman? Balik-balik. Kaya nagulat si Bishop, sabi niya, bakit ano? Mali pala yung naiisip. Bakit airport nasa ano? O, sino mali? Yung... Tinuro kami dun sa... Yan ang ano po, yung naglagay. Sabi ni Liz, ano ba talaga kayo? Kaya, Wasted na to, eh. Turo ko lang Kaya turo, minsan kaya natin- naman mas nag-iwas. ay. Tsaka kami sarado yung gate. Sarado. Ayun na naman. Yung una, dinala tayo sa likod. O yung sa Tapos pangalawa sa harap. ng Sophia. Pareho Sophia, yun lang. Yun pala nga, dapat pala silang. Yan din, ito. Ang hirap siguro, nakakaburyo ngayon, naliligaw, ano? Oo, galing ka doon, tapos after 20 years, Tama kita, dito galing si tatay. tayo rito. Nabalik. Kaya di Paikot-ikot. rin naiwasan magreklamo. Yeah, ano eh. So, yun. Okay. Tingnan niyo yung first census. Nasa chapter 1, verse 1 hanggang 46. So, sino-sino yung mga sinensus? Tingnan niyo yung Bible ninyo. Numbers chapter 1, verse 1 to 46. Ilang taon ang sinesensus? 18 years old ba? Pataas? Alam ko po yung second 20 census. years Alam ko old. yung second From census, 20 years old, 20 Bishop, pababa and eh. upward. From Ano? 20 years old. Oo, and ano, up. 20 pataas. 20 above? Opo. Yes. No? 20 up. Whoever is able to go out. So, yan ang unang yugto ng census. Opo. Sino Diba? daw yung pwedeng pumunta para sa gera? Oo. Yun pala yun. Kaya sila- So, ilan sila? Ilan po yung 20 above? Nandyan din eh. Ilan yon? How many? Yung included doon sa census na yon, 20 above. 600, 350, ano, 600,550. Oh. Sa Mount Sinai yan, ha? Hindi pa kabilang Oo. yung ano na ito. Ano po, 46,500 numbered men of the tribe of Reuben. Mm. Yung kabuuan niya po, verse 46. Kabuuan. Sons of 59,000 tribe of Simeon. Oh, tribe, mga tribe lang muna, di ba? 45,000 ano? Verse 46 ka. Oh, ilan lahat? Ha? 'Yun, 603,000. 603,550. Mga mandirigma pala, 20 years Oh, old. 20 years old above. Lalaki lang yan, ha? Lalaki, no? Kasama yung babae, pati yung mga anak niya. 603 pala. Oh. 20 years old pa lang. Opo. So, yung pangalawang census, saan matatagpuan yun? Sa Numbers 26, verse 1 hanggang 65. Second census na ito. Ito yung mga yung sabi na hindi marunong makipaglaban. Oh. Ilan lahat? Ilan po? Nakita nyo na ano? 22,000. Mga kalalakihan din yan. 20 above din yan. Ano? Kasi yun doon pala ba? 600, 1,000, Opo, 730. Tama? Oh. 600, 1,000. Di, nung una, 603,000 sila, 550. So, Nabawasan na 2,000. oh, nabawasan sila ng ano, ng, ilan na nabawas? 2,000 na yun. Compare nyo nga. O, kwentahin nyo. Ilan? 603,000 Oh, yung mga, minus 603.
550 minus 601 730 0 2 8 1,820 po. 820 no. 20 ang nawala. Okay, so Nabawas. 1,820. Ito po ba'y nabawas sa kanila? Ha? Sa kanilang paglalakbay? Galing ng ano ha? Galing ng Mount Sinai. Oh, tumawa. Tapos nakarating na ng Plain of Moab. Sure kayo? Yun, no? Iyon, 1,820. O lahat ng galing sa Moab, sa Sinai, sa Mount Sinai ha, bago makarating ng Moab, di ba naubos? Mm. Bishop, wala pa yan. Ha? Wala pa. Hindi na nung... Wala pang? So same person ba? Ang nabawas lang ay 1,820 from Mount Sinai going to Plain of Moab. 1,820 ang bawas. Yung tinayin ng lupa, ano, before it. O yun lang ang kinain ng lupa. O yung mga tinuklaw ng ahas. Di ba? Ito ba yun? Oh, meron kayong idea? Paano ano? O, kung i-check nyo, ilan yung namatay? No? Na natuklaw ng ahas. Ilan ang namatay yung kinain ng lupa. No? Ang dami pang mga ano, ang dami pang mga tinatawag na curses o mga naging mga problema lang. Murmuring nila. Ilan ang namatay? Diba? Yung pagre-rebellion nila, ilan ang namatay? So, hindi kaya ano? Di ba natira lang ano? Dalawa? Si Joshua. Joshua lang, di ba? Tsaka si Caleb. Pero po, di ba, Sa mga kalalakihan na yon. Alam ko kasama nilang ano dun, yung mga second census eh. Oh. Pero yung first census, alam ko lahat yun nawala, naubos. Oo nga, yung first census na galing sa Mount Sinai papuntang Moab or Plain of Moab, 603,550. Kaya nga, tapos sabi nyo, ito, sa second census, 601,730. So same person pa rin ba yung mga ano na ito? Mga census na pangalawang census? Uubos lahat ang mga nasa unang census. Alam ko po, sa akin ang subos yan, bagong lahi yan. Kasi yung second Bagong census generasyon ang natin. makakarating sa lupang. 40 years in the wilderness, di ba? Di ba yung sa kwento nila? Kasi makita ko yung overview. Yung overview. Yung sa- Kita natin yung overview. Kung natuklaw na ahas, walang binigay na bilang. Sa Wala. kinain lupa, wala rin. Wala rin. Nasunog sa apoy, 250. Oh. Lahat pagkatapos ng Cora, 14,700. O, yun lang. 14,000 na kaagad, oh. Oh. Sa flood dahil sa kay Baal, 24,000. O, 1,800 lang yung sinasabi natin. No. Kasi po ang sabi dun sa Exodus chapter 14 kung matatandaan, verse 20 to 23. Ang sabi doon, wala ni isa man sa mga makakapasok doon, ibig sabihin. Ito, isa man sa mga nakakita ng mga himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupa yung pinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinubok at hindi ito, Yun. hindi nila ako sinusunod. Ano? O, may dalawa eh. Kaso may dalawa nga nakakita. Ayun nga po si Joshua. Joshua lang at saka si Caleb eh. Actually si Joshua lang at saka si Caleb ang ano. Bishop, generation ni Numbers 14. Yung Joseph at Caleb, yung mga kasabay niya, dalawa talaga. Ako, dalawa lang sila. Oo.
Eh, ito yung unang census. Yan sila, kasama sila dyan eh. Tama sila dyan eh. First census, yung 603,000 na yan, 550. Dalawa lang ang ano, ang Kasi ang nakapasok na lang dyan, Bishop eh. survivor. Ang nakapasok na lang dyan, 20 years old na lang, pababae. Oo, next generation na. Ito po, verse 29, sabi dito, mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census. Sa unang census. Tapos sa mga tuwid yung mula sa 20 taon pataas. Yung binabanggit niya na mamatay sa ilang. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangangaw ko, malibang kina Caleb at anak ni Jephon at Joshua na anak ni Nun. Anong verse yan? Ano po, chapter 14, verse 29-30. Numbers? Exodus. Ano, numbers Ilan po? ano? Apo. Ano ulit? Numbers 14, 29 to 30. 14. Sa kawalan ng pananampalataya ng mga sinabi niya, wala isa man sa inyo mga kapatid. Chapter 29. Pinangako, maliban Chapter Verse- 14 po, verse 29 to 30. Jephon, Ah, chapter Joshua, 14. Tapos dalawa. Verse 29 to 30. Tama? Apo. Ayan. O, kita mo. Tinitingnan natin yung overview, no, ng ating pinag-uusapan. Ibig sabihin, ubos, ano? Yung 603,000 na yan. Pero kabataan, tama pinanganak sa will. Ibig sabihin, ang naubos o namatay, 603,548. 500. Apo po. Kasi Dalawa lang ang natira. Kasi ano, Joshua. Di ba? Joshua lang at saka si Caleb. Oo. Ibig sabihin po, yung mga bata, hindi kasama Yung- sa census. hindi kasama sa census kasi. Apo. Mm, Buhay sila at lumaki na. yes. Sila yung panibagong Naging bagong RC. Di ba, bagong panganak nung nasa Sinai, di ba? 20 years old lang Oo, naman yung 20 years old pataas ang pinag-uusapan. Sa context Lisa, sa baba. Babasa natin. Verse 31. Oo. Eh, malinaw, ano, ubos pala. Wala pala natira sa kanila. Second generation na lang. O next generation. Yung figure na ito, no? Dapat sabi nung mga theologian, 11 to 13 days lang daw ang travel dapat Biro mo, to compare, 40 years. Yung isang taon lang mag-travel ka, hirap na nun, ano? Pero di ba po yung 40 days naman na yun? Yung 40 years. Ilan naman po yung yung pagmamanman nila sa lupang pangako. Hindi Kasama po yun. ba yung time na sinabi ng Lord na sa loob ng 40 days, makakapunta kayo? Hindi naman po. Walang ganun na. Ano lang, travel lang. Ay, pagmamanman po nila yun. Dun sa, Pagmamanman. kaya dahil sa katigasan ng ulo nila, yung dalawa lang yung gustong lumuso. Di ba, yung pagmamanman, saan nakatala yun? Yung spy, yung 12 spy. Panahon nito panahon ba ni Moses yon? Ano ni Moses yung bigat? Inutusan niya kasama si Joshua, Ano libro? saka si Deuteronomy Caleb. Chapter 1, verse 19. Ha? Chapter, Chapter 1, verse 19 ng Deuteronomy. yung unang yugto, unang yugto. Kaya magkaiba ang report, di ba? Yung report ng majority, Nakakatakot. takot, kawalan ng pananampalataya. Nakita nila malalaki tao, mga higante. Malalaki rin ang pagkain. Yung dalawa, sabi nila, wag na tayo tumuloy. Babato. Casualty tayo dyan. Pagbabalik-bagal lang tayo ng mga yan. Yun ang kanilang naging sabi naman ng dalawa, hindi, tumuloy tayo. Binigay na sa atin. Binigay na sa atin ni Lord yan. Meron tayong malaking Diyos. No? Sila, malalaki sila, pero tayo meron malaking Diyos. At dahil nga doon, ayun nga, mas pinaniwalaan ba yung majority? Opo, takot sila Di ba? So, lahat ng 10 na yon kasama sa hindi nakarating. Tsaka yung mga kasamahan niya. Sinunog. Okay, so ayan po. Tapos LXX, sabi nga, di ba, yung dito sa ating pong manubalikan natin, sa LXX, tinawag siyang arithmoi.
o Arit Moy, na ibig sabihin nito, numbers. Sa Latin Vulgate, tinawag siyang Liber Numeri. No? Liber Numeri, na ibig sabihin, Book of Numbers. Kita niyo yung progressive, di ba? Oo. Nung una parang sa Hebrew word, Wayed Daber Doon mo nang kinuha, no? And the Lord said, tapos yung Bemidbar, in the wilderness. Oh. Ano kaya siguro po pwedeng no, kung ito yung nasunod in the wilderness. Pero mas umangat yung paglalapat ng title ng aklat, The Book of Numbers. Dahil nga dito nakatala ang dalawang census na mabibigat. No? Yung okay? Pala tinawag siyang numbers. Malinaw na? Sabi nga, Numbers is actually a book of Israel's wanderings in the wilderness. Yun. Pagkakaligaw-ligaw sa ilang. After a year passed from Exodus in Egypt, Israel was only 11-day journey away from the promised land. Oh, diba? 11-day lang. Days lang, ano? Sobrang pasaway kasi yun. 11-day lang pala, no? 11 days lang. So, Isang linggo at Yun ang approximate na haba ng travel. haba ng travel. Diba? Hirap ng paikot-ikot kayo. So, but it had become 40 years wilderness experience. Di ba? Kayo, ilang taon na kayo sa merong kasi to compare with our experience. Lahat tayo dumaan sa wilderness. Di ba? May mga dumaan tayo diyan, yung mga wilderness experience. Yung bang ang gulo ng buhay, ang hirap ng buhay, di ba? hindi mo alam kung Oo, paano ka magsusurvive. survive sa hirap na Yung survivor of the fittest, yung mga gano'n, survival of the fittest. So, meron nga, lahat dumadaan sa ganyan. Di ba? May mga pastor nga, na pati nga ipapakain sa kanyang pamilya, wala nang may pakain. Di ba? Parang gusto nang bumigay, gusto nang umayaw. So, iba-iba mukha pa naman ang problema. Dumating na ba sa punto ng buhay nyo, nagre-resign na kayo sa ministry? No. Because of too much problem. That is wilderness experience. Di ba? Yung gusto mo na magpatuklaw sa ahas. Yan. Dami na yan. Yung panahon na ikaw ay nagsabuatan yung mga leaders mo, tinanggal ka sa church. Ganun, ano? O kaya may anak ka na pasaway, di ba? Drug addict. Dami mga ibang mga mukha ng mga yung wilderness experience. Pagbabalikan mo. Ngayon, nasa promised land na po ba kayo? hindi pa. O kasalukuyan pa rin naglalakbay sa wilderness experience? Diba? Yun, diba? Ito yun yung kaya kailangan makarating sa promised land. Na yung promised land, it is a land, no? Full of milk and honey. Except naman before na kinikita natin dito sa promised land. Diba? Kaya dadaanan mo lang yan, hindi po pwede manatili ka sa wilderness. Amen. No? Kaya wag kang magmomor-mor. Huwag tumambay doon. No, hindi natin dadaanan natin 'yon, no? Para sila rin dinaanan din nila eh. Kaya lang ang problema,
Nalubog sila doon, no? Naka-aswalti sila doon. Yun na yung yung parang history repeat itself lang naman eh. Diba? Kaya wag kayong bibigay. Gaano man kabigat ang mga suliranin na nararanasan natin. Pero tingnan natin, kaya nila nararanasan yung mga mabibigat na suliranin. Hindi dahil pagsubok na binigay ni Lord eh. Meron po. Dahil sa kapalpakan nila. Chapter 8 po. Di ba? Tao pa rin na may problema, hindi yung Diyos eh. Di ba? Free will na. Oo. Pero lalagay ka naman sa bahagi nila, sa parte nila. Meron ba kayong prayer request na for so many years pinagpe-pray mo, ayaw walang tugon? May mga ganun na. Ilang taon na. Talagang dinudulog mo, nagpe-pray ka naman, nananalangin ka naman kay Lord. Pero pag nakikita mo yung senaryo, parang walang resulta. Tama ba? Meron nga tayong kapatid, iniiyak niya yung kanyang asawa hanggang ngayon. Di pa na, tigas pa rin ang ulo. Di ba? Every time magte-testimony, gusto niyang makakilala sa panyang asawa niya. Yung iba naman sa atin, yung mga anak natin. Di ba? Halimbawa, magkaroon ka ng anak na bangag. Kapatid na bangag. Di ba? Hindi ko lang kung gaano katotoo yung sinabi ni Amy. Kaya nga po, no? Presidenteng bangag. Ganun. Si Amy yun, may sabi nun, hindi ako Hindi ako. Di ba? Mamaya, meron maging mag-bash sa akin dito. Kasi, Para malaman sa inyong kalaban. Di ba? Tapos, alam mo nang disqualified ka eh. So, ano mangyayari sa bansa natin kung ganyan? Di ba? Hindi, kung totoong ganun siya, bakit pa siya niluklok ni Lord doon? Diba? Merong permissible eh. Pero si Lord eh. So, Permissive hayaan na lang will. natin na mangyari Apo, yung permissive kalooban will. ng Panginoon. Hindi God's will yun kapag di ba? Katulad ni Saul. Ayaw na ng tao eh. Theocracy sila eh. Nung una eh, di ba? Ang namumuno sa kanila, Diyos eh. Theocratic form of leadership eh. Ayaw nila. Kaya maganda sa yata yung mga kalapit bansa natin eh. Tao namumuno. Ayun. kaya Nilakulok nila si King Saul. O King Saul pala. Saul yun, di ba? Apo. So, nang una, ganda naman ng ni Saul. Apo. Humble siya eh. Di ba? Sabi niya, Lord, hindi yata ako pwede dyan. Kami nga ang pinakamaliit na, na lipi eh. Benjamites. Pero, pinili ka ng tao. The voice of the people. Totoo ba yun? The voice of the people is the voice of God. The vote of the people is the vote. Is the voice of God. Parang moto lang, Bishop. Parang, Parang moto lang. so, Kasi pero yun ang quotation lahat ng sa boto form of kasi government hindi naman Christian eh. ng eleksyon. Ng eleksyon. Lahat ng boto hindi naman Christian eh. At ang Christian, happy. Mm. Parang may... parang ano lang nila. So, yan po yung kalalagayan natin sa ating pong bansa. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na mga panahon, araw. Okay. 11 day lang pala, away from the promised land. Yung 40 years. No? But it had become 40 years. Diba? Kaya siguro di pa bumabalik siguro dahil pasawin ng Kristiyano. No? Kaya walang natira talaga, naubos. Okay, general background. Authorship, tsaka yung date. So, meron tayong authorship and date dito. Makita natin. Yan, So, meron kayong mga Bible. Ito yung taas. Dito, sabi doon, yung time,
So, agree ba kayo si Moses ang author? Hindi na ako dyan, Bishop. So, yung time, the event record in the book of Numbers began about 1 year after the Exodus from Egypt. 1 year? 1 year after ng Exodus. Wala po yung paglabas ko. Galing sa Egypto. Ano, prove natin yan. Ay sila, yung ano nila, approximately nila. Ibig sabihin, bago sila nakarating dito sa Mount Sinai, di ba dito yung ano, yung numbering, naglakbay muna from Egypt. Di ba dumaan pa sa dagat? Oh, nahati pa yung dagat. Possible. Oh, yun ang mga unang mga yugto ng kanilang mga karanasan Diba? Very possible. Okay. Authorship is traditionally attributed to Moses and could have been written about. Oh, same lang naman sila. Ito naman 1,446 dito. 1,000 ano lang? 406 BC. Before Christ, was born, BC. So there are more than 80 times mentioned that the Lord spoke to Moses in the book of Numbers. More than 80 times. Ayan po yung mga talata. Numbers 33 verse 2. Ayan. Ayon sa utos ni Yahweh, pinala ni Moses ang bawat punto ng kanilang paglalakbay buhat sa sinlas. Oh, di ba? Sabi dito, Moses recorded their starting places according to their journeys by the command of the Lord, and these are their journeys according to their starting places. Oh, di ba? Ito yung mga sunod-sunod nila, no? Opo. Yan na yung mga kwento, no? Sa Egypt pa lang din siya, mag-record na siya. Ito yung ano, no? Oh. Tapos tingnan mo sa mapa yan. Merong mapa. Dito sa likuran. May map yan. Yung wilderness journey. Wala rito. Yung ibang Bible meron. Ano ko? Cape Paul dito Mediterranean. Paul's missionary journey ang meron. Sa King James meron So, ikot-ikot yan. Pagdating na, ito yung sunod-sunod, Ayan, nakasulat na, chapter 33. Mga talata. Talagang, Tinala ko. kumbaga sa documented, Di ba yan? Starting point from Ramesses. Kailan sila nag-journey? They journey from Ramesses in the first month. On the 15th day of the first month, on the next day, after the Passover, the sons of Israel started out boldly in the sight of all the Egyptians. No? Pagtapos daw ng Passover, anong meron sa Passover? Ano nangyari? Anong senaryo? Yung Bishop. Dumaan yung yung kamakayan, the last ko lang. Dumaan yung salot. Diba? Oo. Pala sila sa At sila naman ay nagkakatipon-tipon sa loob, no? Sasalo-salo sila. Pero ang advice sa kanila, maglagay kayo ng bahid ng dugo sa mga hamba ng pintuan at ng mga bintana. Pagka nakita ng salot, ang hamba na mayroong pahid ng dugo, lalagpasan. Yun ang Passover. Paglagpas. I will pass. I will pass over you. Pass out kayo. Di ba? So, yun ang ng Passover. So, at lahat ng mga panganay, pag walang dugo ang hamba, patay ang panganay.
Sino sa inyo yung panganay? Ako, panganay rin ako eh. Ano siya, pangalan? Panganay ka rin. Kayo rin yung una nakakilala kay Lord. Ako rin ang una nakakilala kay Lord. Di ba? May mga pala mga panganay, ano. Talagang ano, kaya pangatawanan talaga yung pagiging panganay, no? So, yung ano yun, firstborn. Ibig sabihin. So ito pa yung mga naging kaganapan. Ibig sabihin, kung ikaw ang panganay at ikaw ang una nakakilala sa Panginoon, sa'yo nagsimula dumaloy ang grasya, ang biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya siguraduhin mo na maipapasa mo rin naman yan. Di ba? Sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong lahi. Di ba? So, katulad nila, ubos yung lahi nila. Di ba? Kaya, okay. Ito yung mga talata. Acts 17 o 7:13. Tandaan natin. Acts 7:13. Sabi, The second visit of Joseph. At sa ikalawa ay nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Made himself known to his brothers. ayun, on the second visit, Joseph made himself known to his brothers, and Joseph's family was disclosed to Pharaoh. Verse 14. Then Joseph sent word and invited Jacob his father and all his relatives to come to him. 75 persons in all. Ilan na sila? 75 lang. Dito 50, ano eh. 75. 75. Oo. 75 persons in all. No? Una, pinakilala yung mga kapatid. Unti lang Tapos nila. bandang huli, sinama na yung tatay. Unti lang nila, nagtutumpot 5 tao lang sila. Oo. Tapos naging laksa-laksa eh, no? Oo. At ibinigay sila sa kanila yung pinakamagandang ano eh, no? Kaya nga, sabi ng verse 15, and Jacob went down to Egypt, and there he and our fathers died. Amen. So, si Jacob namatay doon sa Ehipto. Tama? Ay iba mga kamag-anakan nila namatay sa ilang. Di ba? So, yun po yung ano. Dito sa 1 Corinthians chapter 10, ito, may casualty na naman dyan, na kwento na naman yan. Tingnan natin 1 Corinthians. Andiyan yung pukpukan ng bato eh. Pukpukan o hampasan ng bato. 1 Corinthians 10. 1-11. Mga kapatid, na ito malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismo silang lahat sa ulap at dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng Bautismado isang ah. pagkain, Sige lang po. spiritual. At uminom din ng isang inumin spiritual sapagkat uminom sila ng batong spiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Oh, nandiyan si Christ. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya't sila isa-isang namatay sa ilang. Oh. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa ating upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipon naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at sinulat upang tayo na may nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Amen. So may kwento na si Paul, ano? Kinukwento niya yung karanasan ng mga Israelita. At hinahamon niya yung audience niya sa kanyang kapanahunan.
Diba? So, tapos sabi ng talatang 6, now these things happen as examples for us. Nangyari raw sa kanila yung mga bagay na yon bilang halimbawa sa mga nakikinig ngayon. Noon, pinasabi ni Paul ito, sa Corinthian. Kinukwento niya ang karanasan ng mga Israelita sa wilderness. Di ba? Nangyari sa kanila yan, ayon kay Pablo, may kausap siya bilang babala sa mga kausap niya ngayon. Yun noon, ano? Tapos ngayon, parang history repeat itself. Tayo naman ngayon ang bumabasa. Di ba? Nakikibasa tayo. Babala. So, meron pa rin babala para sa ating mga contemporary Christian. Di ba? So, tapos tinano pa uli, no? Yung inulit para yung sinabi ron, no? Sa verse 11, now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Diba? Twice na mabanggit natin, binanggit ng First Corinthian, So, anong ginawa nila? Ilan namatay? 22,000 dito? Bukod pa yung nagmurmur, O dito pa lang, di ibig sabihin, wala na sa 1,820 ka. Sabi natin kanina, yung pala, mali pala yung kwentahan na yun. Di ba? So, for I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. Diba? Bautismo yun, di ba? Sabi nila, And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food. And all drank in the same spiritual drink. For they were drinking from a spiritual rock which followed them. And the rock was Christ. Ito mo, Kumain ng spiritual. Uminom ng spiritual. Di ba? So, yung tubig galing kay spiritual rock. Kay the rock. Yun. At Panginoon. Ngayon ang tanong, ligtas ba yun? Ligtas ba itong mga uminom ng spiritual drink? Ligtas ba itong kumain ng mga spiritual food? Si Joshua lang ba? Tsaka si Caleb talagang ligtas? Tsaka sama natin si Moses. Baka may, pati si Moses, sabi niya, hindi ligtas. Hindi lang pinapasok. Hindi lang siya nakapasok. Hindi na nakapasok sa promised land. Diba? Sa lupang pangako. Pero, nakarating sabi ng iba, si Moses daw hindi raw namatay. May mga ganong theory. May ganong mga theology. Tatlo raw hindi namatay. Diba? Si Enoch, Elijah. Ang sabi kasi Si Moses. namatay si Moses. Saan? Talata. Sa last Deuteronomy yata yun. Pero itinago ng Diyos, ang sabi rin. Ang kanyang bangkay, hindi makita hanggang ngayon. Sa panahon nila. Namatay, Pero, pero... di ba nagpaiwan si Moses makita parang umiwalay siya Considered na matay, sabi ng Bible. Pero, hindi nakita kanyang bangkay. So, sabi ng iba, pag walang bangkay na nakita, buhay. yun nga, walang di ba? No Ay, evidence. katulad yung nung pandemic. Matay daw si Eli Soriano. Pero wala naman tayong napanood, nakita na nakaburo siya. Totoo yun? Scapegoat lang yan. Ha? Scapegoat lang. Tingin ko nga Marami siyang kaso. Kasi, yung kanya kasi makayamanan, wala mo siya pagpapasahan sino magtanong.
Itsa may umutang na yung kanyang lahat ng kayamanan nasa kanya, may pinagpasahan. Wala kang pinagpapasahan. So, patay o buhay? Buhay yan. Kingdom lang yan. Wag walang ano eh, no? Walang ebidensya kasi malaga yung ebidensya eh. Ay si Enoch, buhay o patay? Buhay sabi ng Biblia eh. Oh. Eh sabi ng Bible eh, and God took him. Di ba? Tingnan niyo, yung, pag kami namatay ng mga tao, sasabihin nila, kinuha na ni Lord. Yung termino ha? Di ba? Oh, paano yun? Kinuha na ni Lord. Hindi kaya ganun din ang ano ni Enoch? Oh, ay, nag-iisip na. Di ba yung sinabi na, God took him. Natuloy yung sabi niyo kanina, si Eli Soriano, walang detalyado. May detalyado ba kay Enoch? Ang sabi ko siya, kinuha ng Oh, Diyos. ayan, kinuha ng Diyos. Eh pagka namatay nga ang tao, sabi, kinuha na ni Lord eh. Pakitang physical na namatay. Kasi wala Wala talaga. siyang karamdam, wala siyang ano. Di ba? Bukod pa dun eh, yung iba eh, naki-Lord na yan. Di ba yung mga termino na, naki-Lord na yan? Mga namatay na naki-Lord na raw. Kahit unbeliever, kahit na masamang tao. O, paano natin... Kung kayo yung necrological service. Kamatayan ni Moses, Deuteronomy 34 verse 5. So Moses, the servant of the Lord, Ang talata? Verse So Moses, the servant of the Lord, died 34. in the land of Moab, according to the word of the Lord. 120 years. And buried him in a valley in the land of Moab, open against Baal Peor. But no man know of his sepulchre, sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, not his natural. Anong Deuteronomy? Exodus 34, Deuteronomy 34. Deuteronomy. Okay. Verse 5. Verse 1. Okay, Deuteronomy Context, 34. yaman pa nga siya, yun ang verse 8. Hindi namatay siya. Wala Ayan. talagang makakaalam kasi silang dalawa lang ni Lord nandoon. Walang eyewitness. Wala, ayan ha, kita nyo, yung debate ha. Wala nakakaalam. Only Moses and our God. Sino nagsulat niyan? Yun. Di ba? Sino nagsulat ng Deuteronomy 34? Si Moses ba nagsulat niyan? O, di. Wala last na yan. Halimbawa, si Joshua ba nagsulat? O sino? Sino nagsulat? Bakit sabi wala nakakaalam? Eh bakit alam na nagsulat? Eh patay na nga siya, hindi mo na siya pwede nagsulat niyan. Hindi na yun, no? Hindi, ibig sabihin din siya, Oo. commonly, yung lahat ng sulat na yun, nung buhay pa si Moses, kanya. At may ending kasi. Ay, yung Hanggang saan ending, lang ang sinulat ni Moses, aklat ng Deuteronomy? Sa Deuteronomy din Yung katboy siya na sulat niya yun. Pero yung patay na siya, 33 lang. ha? 33 lang. 33. 33 lang siya. Oh, yung 34, hindi na sa kanya yun. Pagkat sa 34, sa verse 1 kasi nakalagay ano This be the words of Moses speak at all the disciples of God. Ito salita ng Panginoon ni Moses. Doon detalye yan. Istorya na yung huling words. Oh. Tapos, dinulpong niya na, at siya'y namatay. Siya namatay. Ibig sa ano? Sa 33, nalibing na siya. Kaya tanong, sino sulat? Yun nga. Eh, ang pagkakasulat pa naman, eh, wala nakakaalam. Ay, istorya na ba siya? Sa panahon nila, meron din. 33 nga. Ha? Sinumpay, dinugtong na lang para maging kompleto. So, hindi si Moses ang author ng 34. Hindi. Si Joshua. Si Joshua na, possible. Possible, Siguro Joshua. na kasi siya na yung Or one of the writers na kasama nila. Hindi may witness na namatay si Moses. Kasi hindi siya, sa panahon kasi nila si Moses kasi, may writers Di ba, siya. di ba sabi niya, only God and Moses lang ang nakakaalam ng kanyang pagkamatay. Eh, bakit alam naman, kung si Joshua yan, bakit alam ni Joshua? Hindi alam nilang namatay.
Oo nga. Kaya lang, sabi nga, hindi nga na makita yung pinagbibinan. Sabi lang gano'n, yun lang ang pagsasabi. Namatay siya. Kasi hindi siya nagiging kay Moses. Kaya may be possible bishop na ano, na Yun ang ano eh, yun ang pinuha rin siya ng Panginoon. pumapasok na sa debate eh. Dahil hindi nga si Moses ang, kung hindi si Moses ang nagsulat Kasi niyan, hindi siya kung titignan mo, hanggang sa mga 33 sulat lang. ni Moses, hindi naman siya lahat ang nagsulat ko eh. May writers siya eh. Nasabi na lang, may tagasulat. Baka isa doon sa tagasulat na yun, hindi nga lang na-record. Kaya kung siya niya pa rin kasi nga, buhay niya yun eh. Oh. Writers niya yun, natural, kanya pa rin. Ay, siya yung writer eh. 'Di ba? Si Moses ang author. Deuteronomy, Numbers, Genesis, yun nga lalo na yung Genesis eh, 'di ba? Exodus, Leviticus, Numbers, five books yan eh, Pentateuch yan eh. Torah. No? Ascribing sa authorship si Moses. Diba? Sabi mo, namatay siya ng chapter 33. May kanta pa siya, no? Chapter 32. Diba? Tapos chapter 33, ito nga, Blessing of Moses. At dito, yun, the death of Moses, chapter Kasi ang 32. muli ng kabanata, Moses went up on the plains of Moab. Siya na lang mag-isa on the mountain of Nebo. Mm. The top of Pisgah that is over against Jericho, and the Lord showed him on the land of Gilead unto them. Pinakita pa sa kanya, nagpakita pa doon. Ang sumpa si Moses sa amin. So, di ba sa pag-aaral natin kanina, ang unang census, dito ginanap sa Mount Sinai. Yung pangalawang census, sa plain of Moab. Dito namatay si Moses sa kwento. Kasi di siya man Chapter 34, verse 1. Now Moses went up from the place of Moab to Mount Nebo to the top of Pisgah, which is opposite Jericho. And the Lord showed him all the land, no? Gilead as far as Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, as far as the western sea. So, Kasi minsan sa pagbagsak ko siya ng Book of Exodus hanggang sa Book of Numbers. Ano yan eh? Paikot-ikot lang sila. Halimbawa, nandito sila sa south, pupunta sila ng north. Ganun nangyari din siya. Paikot-ikot lang sila doon sa ilang. Kaya buwabalik din sila, within 40 years, babalik din sila sa saan sila nang galing. Kaya lang, nasa ibang side naman sila. Bawa, bundok ito, nandito sila sa north, nasa south naman sila. Or sa west. Ganun ang nangyari sa kanila bishop, sa mga lakbay nila. okay. So, yun nga, yung authorship ng 34, chapter 34, di ba? Na may kwento yung author eh, no? Alam mo, may kwento niya, patay na siya. Ayun na, wala ka naman. Di ba? Hindi naman siya makapagkwento, patay na siya eh. Klarado pa nga yung kwento niya eh. Di ba? Sa verse 5, sabi so Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord, and he buried him in the valley of the land of Moab, opposite Beth Peor, but no man knows his burial place to this day. Maybe bishop, yung mga kasama ng mga writers na, yung mga scribes nila, yun siguro sila. Mga scribes. So, alam ng author na namatay si Moses. Yung scribes. Ha? Yung scribes yung... Dinidescribe ng author, chapter 34, na namatay si Moses. Anong hindi alam ng author? Yung kung Saktong saan. lugar. Saktong lugar. Kung saan siya nilibing. Oo, di ba? O, yun ang hindi, meron siyang hindi alam. Pero ang alam niya namatay at alam niya inilibing. Pero sa verse 6, sabi nga, ito, Siniyawit sa isang lubis ng mo. including him, including the author. But no man knows his burial place on to this day. Sa panahon nila na. Hanggang Sa panahon nila. Di alam. Hanggang panahon. Sa alam na nila. Naglibing kayo. Sa alam na, nandun sa Moab, sa bundok ng Moab. Oo, may meron siyang describe no sa
land of Moab eh. According to the Siya, word of God. tama lang talaga ng Jima, pakita lang ng bakit. Kung galing kasi ng Israelita, yung leader nila, namatay, dadalhin nila yung ano niyan eh, yung buto. Oo. Dadalhin yung buto niyan. Eh di, pag dinala yung buto, makakapasok pa rin sa land of Canaan. Sabi niya, hindi nga siya makakapasok eh. Nakapasok ang buto. Oo. O yun ang Hindi pa pangako. nakapasok ang buto, ibig sabihin, siya pa rin hindi nakapasok siya, hindi magkakamali ang Panginoon. Yes. Alam Para- nila kung saan lugar, pero Di ba? hindi alam kung saan mismo. Oo, alam nila namatay, alam nila, Kasi di ba? bakit siya ng bundok eh? May ano eh. Oo, Pero kung sa, hindi alam kung saan nilibing. Yun lang, sila lang. Yung area yan, ha? Binibig natin sa Bagong Silang. Saan sa Bagong Silang? Saan part Yun, ng bago oo, sila? di ba? Ayaw nila yung magbagal. So, At hanapin ang hanapin, wala pa. wala, nasa Forest Park pala. Dahil hanapin ang lakyat nila. Pero ito Sabi eh. siguro bisa ganito ginawa nila. His burial Hanapin natin place. si Muslim kung saan nakalibing. Oo, tapos Ihanap dadalhin sila, nila hanap. yung buto. Wala talaga makita. Ibig sabihin, ito yung suling praise ha. But no man knows his burial place to this day. So until our time, walang nakakaalam. Hindi din siya sa panahon nila. Hmm. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin alam. Kasi, Hanggang ngayon. Oo. Walang na-record eh. Na natagpuan eh. Yung kanyang bangkay. Kahit yung mga archaeologist kayo, wala masabi. Sinasabi nila yung ano ni Kalinoan, natagpuan na eh. O, di ba? Ay di naiwan pala si Moses, yung buto ni Moses doon. Sa pinaglibingan. If talagang nilibing siya mo, pero kung Hindi siya nandun. oo. Diba, namatay siya doon, kinuha siya ni Lord. Nakita sa langit, paano yung magagawa niyo? Kung binuhin Hindi niyo ba si sinabi Moses, kinuha ni Lord yung buto? Oo, wala Oo, naman kung sinabi. kung Nilibing binuhin ni, niyo si Moses. nilibing ni Lord. Oo, nilibing. Si Lord ang naglibing. Si Lord ang naglibing. Wala naman sinabi. Wala naman sinabi. Diba? Wala Eh. lang natin. Yung textual criticism kasi Anong walang sinabi? walang sinabi na nilibing ni Lord. Meron sinabi, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab, sa tapat ng Beth Peor. So, merong lugar kung May lugar saan. eh. Ang nilibing na Kaya lang, lambak ng hindi lang makita. Di lang makita. Ngunit walang nakakaalam Hanggang ngayon, walang sa nakakaalam. libingan hanggang So, si Lord, naiwan yung buto doon, nandoon lang yan. Hanapin na natin dito, wala, hindi lang makita. Hindi talaga siya nakapasok sa promise. Merong merong geographical na tinutukoy kung saan nilibing. Klarado ang kwento. Yung exact lang. Di ba? No, di ba? Sabi nun ito, so Moses, the servant of the Lord, died. When he died, there in the land of Moab, no, sa lupain ng Moab, according to the word of the Lord, verse 6, and he buried him in the valley, in the land of Moab. No, sa Libis, no, sa lugar ng Moab. Lambakin ng tao No. sa Diyos, lambakin. Tapos binainan pa, opposite Beth Peor. Merong lokasyon. Meron location. Sa likod ng Matutuntun yan kasi may location eh. Meron din siya. Opposite Beth Peor. Yung nga din siya, palulukit nila area. Dito. Ang tanong, nasaan sa lugar na to? Hindi ba kapag kalibingan, katulad halimbawa, merong common na libingan sa mga probinsya, di ba? Kaso di Meron siya- cemetery. Hindi naman talaga Hindi, libingan yan. Ito naman, Bali ito, no? Bali. Hindi naman kasi libingan yan, Bishop eh. Hindi yan katulad ng Golgotha or ng libingan talaga ng ginagawa ng mga tao sa panahon nila. Siguro dahil hanggang nung naisulat ito, hindi pa wala pang wala pang archaeologist na nagukay-ukay. Hanggang ngayon, Hindi, pero kasi ang napag-ukulan nila ng panahon talaga itong Sinai, itong Red Sea crossing, itong Ark of Noah. Pero wala pa. Pero siguro in the future, pagka napag-isipan nilang hukay-hukayin yung lugar na yan, Beth Peor, kasi nga Bible din nagbigay ng clue kung nasaan yung Ark of Noah. Geographical eh. Na kaya nahanap nila sa Turkey. Ngayon, kung ito'y bigyan nila to ng panahon, mga siguro future archaeologists, meron silang mga hukay doon ng buto. Pero hanggang nung sinulat ito, wala. wala. Malamang ang writer na to, sinasabi, magkaiba kasi yung writer sa author.
Ang author, si Moises. Pero ang talagang scribe, ay na writer, na tao talagang sumulat niya, baka yung kanang kamay niya, writer niya, nakita ng ano, na maski hindi lang yung chapter 34, pati yung mga previous verses and books na sinulat na inauthor ni Moses, siya ang ano, Pwede kasi pang yan din, namatay siya. Alam Israel. Tapos ngayon, may isang nagsulat, namatay, di ba? Hindi nga lang talaga siya ano. Oo. Maring writer Parang, siya, pero hindi parang siya. ganito, kasi sa karanasan ko din, alimbawa, meron akong naisip na kanta, wala akong isulat mo nga itong linyang to. No? Ito yung kanta. Ako nag-compose, pero siya lang nagsulat. Ganon. Ang papa ko, writer ng Malacanang siya dati. Yung mga nagbabasa ng katulad ng binabasa ni Aimee, hindi siya sumulat noon, meron siyang writer, pero siyang author ng isusulat ng writer, merong scribe na sumulat doon. At ini-edit yun ng mas magandang pagkakasabi. Parang ano, so yun ang trabaho ng papa ko sa Malacanang kasi writer, editor siya ng mga books. Tsaka sa newspaperman kasi siya. So naging writer siya ng Malacanang. Ang trabaho daw niya ay tagasulat ng mga binabasa ng mga nagsasalita sa Senado at mga ano at sa Malacanang. Siya talaga yung tagasulat. Pero sila nagbabasa, pero sila ang author. Parang ganitong nangyari. Kaya sinasabi dito na ang author niyan si Moses. Pero kung sino sumulat din natin alam. Ganon din yung kina Paul. Okay, balikan ko lang yung huling phrase. But no man knows his burial place to this day. No? Ibig ba sabihin nito, hindi alam yung area, pati yung mga skeleton ni Moses until our time, until our day, or until that day lang. Kasi bishop ko lang siya kung nabasa na ano eh. Kasi ito, ang ano ron, hindi porket until this day, binabasa kagad natin ito hanggang sa panahon natin ngayon. Bishop, wala pagkakaibayan doon sa ano eh. Wala pagkakaibayan doon sa... Kasi kapag niresearch mo kay Google, dapat nilalabas. Wala talagang ano. Kapag meron ng mga later archaeological findings, wala pa ito. Ano eh, sa ginawa ni Jesus Christ. Diba, sabi ron eh, nang siya'y bumubuhay sa mga patay, ang mga gwardya ay parang nangatulog ba. Alam nilang yumanig. Tapos pagising lang, nakabukas na. So bumangon ng Panginoon. Sabi ng mga pari, sabihin ninyo, ninakaw ng kanyang mga alagad, ang kanyang bangkay, ito, pera. Pamalita nyo. Kaya pinamalita nila. Sabi ng author, hanggang ngayon, ito ang Balita. Sa panahon nila, hanggang ano yun. Oo. Ang ganun. So, Yun ay binalita na hanggang ngayon. yun yung bundok na yun. Yung pinaglibingan. Yan yung Moab. Plain of Moab daw eh. No? May naganap na, pero nakita, parang nung pinuntahan nila, walang laman, walang bangkay, walang ano. Mayroong archaeologist na ano. Opo, pero wala silang nakita. Wala na ako ang skeleton. Walang Hindi nga buto. siya parang ano eh, parang umatay, binuhay ulit ni Lord. Ganun. Sa ang Bible. Wala na eh. Okay lang yun. Pero yun nga Sinabi kasi, lang natin. Wala mong ang mawawala. inaano ko, no? Hindi pwede yun, kinakailangan sa Bible. Ibig sabihin, hanggang ngayon talaga, wala pa rin nakatuklas ng skeleton ni Moses o skull o ano ba. Wala tandaan. Until our time. Not just only until their day. The day of the author. Yung sinasabi ko, pinopoint ko yung... Kasi, how about nga, nung umikot ang panahon, Di siya parang tapos na yung author, tapos na yung day ng author. Di ba yung Garden of Eden? Siya, di ba? Ang Garden of Eden may location. Sa tayo sa Genesis may location yun eh. Ilog Euphrates, ang apat. Nung tinago ng Diyos, isearch mo sa Google, yung apat na ilog lumalabas, pero yung place mismo nung ano wala. Ayun, yung vision, yung mga Visions. Euphrates, yung mga... Sa Baka iba-ibang area na. hindi. Sa Merong ilog Euphrates, di ba? Geographic, geographical view, wala. Hindi mo makikita. Sige. Nagluksa pa silang bishop eh. Nang 30 days eh. Nagluksa pa sila bago sila umalis Nakala eh. nila patay na, di ba? Oo. Hindi na sila agad umalis eh. Pagkasin. Nag 30 days pa sila nagluksa eh. Tapos nakaklaro rito, although Moses was 120 years old when he died, his eye was not dim,
nor his vigor, no, abated. No, hindi siya nanghihina, ano, hindi lumabo ang mata, hindi. Malakas pa. Oh, di ba? Lupit, no? Oh, Sana meron taong ganyan, no? 120 na. Ay samantalang, lalo na sila Matusalem, 900 plus. 969. Wala nga sa kalingkingan yung edad niya eh. Di ba? No. Sige, tuloy natin. Ito visa po, maliwanag sa Joshua chapter 1. Nangyari pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon ang Panginoon sa kay Joshua. Ang nakinig. Tagapangasi ni Moses na sinabi. Verse 2. Si Moses na aking lingkod ay patay na. Diyos mismo lang sabi. Si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon ngayon tumindig ka. Tuwid ka sa Jordan ito. Sa Joshua na yon, ano? Joshua na siya. Pero tunayan na. Oh. Maring Kaya hindi kaya ang author ng 34 si Joshua na rin. Successor niya, ah. Question to eh. Si Joshua successor, di ba? Kung sabi nito, si Moses na aking lingkod ay patay na. Hindi naman sinabing si Moses ay patay na. Sino may sabi na patay na? O si Lord, kanino sinabi? Kay Joshua. Kay Joshua. Di ba? Confirm talaga, Bishop. Confirm talaga, patay na. Sabi niya, patay na. Jude 11, tingnan natin, Jude Kaya 11. tinago kasi ng Lord, hindi na makita. Yung bangkay lang ang problema. Patay na, pinagagawa na nga yung kanyang bangkay. Judas. Jude 11. 11, kaya kaawa-awa sila, akila-kilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Ito. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay, din katulad niya. So, meron na namang kwento, no, regarding doon sa senaryo sa wilderness. No? Leader, sino? Si Korah. Korah, ano? Ito si Korah, ano? Nag-perish. No? Bakit? Kasi nga, rebelde. Diba? Nag-rebel against liderato nino. Kanino liderato? Moses. Kay Moses. Yung kay yung Balaam, sa kanino siya kaninong lahi panahon nito? Balaam. Kasi sa verse 11 sabi, woe to them, for they have gone the way of Cain. Book of Judges yung Bishop. Ibang panahon 'yan. Book of Judges. Yung panahon lang ni Korah, ang panahon ni Moses. Dalawang senaryo. Binibigay lang ito. Okay, purpose. Number 1, to trace the history of Israel's wandering from Sinai to Moab. Iblanko ba kayo? Yun, to trace. Masumpungan, malaman natin yung istorya. Kanina nabasa natin yung istorya, no? ng kanilang pagkakaligaw-ligaw. Take note, 11 days nga, sabi, di ba? Sobrang pagkaligaw ito, no? Hindi ka nila naalala damit, baliktad. Yung isa sabi ng Bible, Wala pang ganun. binabasa ko sabi nila, ng inyong sandalyas, ng mga damit ay hindi na naluma. Hindi na naluluma. Ano ng apat kayo? Okay. Pati sandalyas di ba? Oo. Walang laban yun. Kung lumakala yung sinyera sa paso natin, gabi din na ng ilang taon lang. Hindi nga umabot ng Pero taon na ito. madaming dahilan para mag-ayos sila ng mga buhay nila, no? Hindi, kasi kung maluluma yan, masisira, saan sila bibili? Walang divisorya to. Magaling talaga siguro. Saka pero yung paglalakbay nila, merong guide. andyan yung Guide pa rin pillar yung- of clouds, Yung ulam pati yung apoy. pillar of fire. Talagang nabautismo sila dun, no? Matindi. Na-experience nila yan, gano'n kung makapangyarihan ng Diyos sa kanila. Yung mana. Dumaan sila sa sa dagat. Oh. Yan, merong yung pillar of Fire and clouds. fire at night, may archaeological evidence yun. Kasi natunaw yung mga bato sa init ng apoy na yun, pagkagabi. Natunaw daw yung mga bato at yung buhangin, nag-melt sa sobrang init. Ang makakatunaw lang daw noon, kapag ka ang apoy ay umabot ng 2,000 degrees Celsius pataas.
na yung bato nag-melt sa sand, kaya doon sa dinaanan nila, na kung saan nandoon yung fire by night, yung mga buhangin doon sa may dagat at saka yung mga bato, lusaw, oo, matigas masyado. At sa study nila ng archaeology, walang apoy pa nung unang panahon na ganun kainit para lusawin yun. Na parang sa welding machine, di ba yun? torch yung ganun. Wala pang ganun. Ano lang ang pwedeng lumusaw Kaya noon. hindi mo pwede ilakbay yung ganun kainit. Ah, 2,000 degrees, lalakbay mo. mm. Ang hirap ko na. Sobrang liwanag, no? Probably one. Sobrang init. Huwag na niliinit na lang nun. Hindi nila siguro man. Sa mga bagay na napupugnaw o natutunaw. How about sa kanila? Dapat sila na yung una natunaw eh. Kung, sobrang, kung gano'ng katindi ang init noon, di ba? Dapat sila na yung unang ano. Di ba? Pwede naman kasi hindi naman siya masyadong malaki. Pwedeng sakto lang na magliwanag sa kanila. Oo. Pero hindi mo lalapitan kasi mainit yun. Apoy yun. Fire by night yun. Maaaring makamdaman sila ng init, pero talagang tamang-tama lang. Mm. Kasi sa wilderness Lampara kasi nila yun sa gabi. Sa wilderness kasi kapag Oo, banayad lang. Yung init, ano. Malamig dyan eh. Mm-mm. Malamig. Kaya yung apoy na yun, silbi protection doon sana sa ano. Tama So, lang. yung sakto lang. Sakto may kita lang sila na hindi ano. Oh. So, 'di ba kapag halimbawa winter o yung taglamig na taglamig nagyeyelo ang ang ilang, 'di ba? So ganyan kalamig 'yun, ganyan katindi yung lamig. Kaya nga sabi, pagdating naman sa umaga, pillar of clouds. O dahil mainit naman. Yun naman yung nagpuprotekta sa kanila para Sobrang init. sa sobrang init ng So, number 2, purpose. To compel obedience to Israel's second generation by reminding them of the sins of the first generation. O, di ba? Compel. Compel. C-O-M-P-E-L. Compel. Hikayatin, himukin. Di ba? Ayun. Na ang mga Israelita ay maging masunurin. Diba? Ang hinihikayat yung second generation. Diba? At nire-remind yung karanasan no, ng kanilang mga magulang. Yung first generation, yung sin ng first generation. Yan. So number 3, to encourage Israel to trust in the ongoing promises of Yahweh as they follow Him into the promised land. O, encouragement naman na magtiwala. Diba? So, may pangako ang Diyos. Diba? Kailangan pagtiwalaan yun. Eh, paano kung nakikita mo yung realidad? No? Paano aangat ang pananampalataya sa realidad ng buhay? Yung minsan natutunaw yung pananampalataya dahil nakikita yung reality. Di ba? Kaya nga lagi ko nababanggit yung faith overcomes fear, but fear overcomes faith. Pag fear ang nauna, natutunaw ang pananampalataya. Di ba? Lalo na makikita mo yung realidad. Realidad ng buhay. Kaya mahirap mag-survive doon. Di ba? Like for example, siyempre, alam natin may mga pangako ang Panginoon. Hindi ka panghabang buhay na nasa wilderness. Darating ang araw, promised land. Sasabihin mo yun sa mga tao to encourage them. But in reality, pag uwi nila ng bahay, Face the reality. diba? Walang maisaing. Dadat na niya yung kanyang pamilya, magulo. Diba? So,
Yun ang nakakaano eh. Yung yun ang tawag dito. Yung nakakasira ng yung composure. Diba? Yung practical na nakikita mo sa senaryo ng buhay mo. Ganun ang naging nila. Team. Ano yung tema? Consequence of disbelief and disobedience to the Holy God. Merong tinatawag na parusa o palo. Consequence of disbelief and disobedience to the Holy God. Okay? So, yun pala yung tema. Consequence ng alin? Ng disbelief at saka disobedience to the Holy God. There is consequence. Diba? Now, sulat niya? Overview of Numbers. Disobedience to the Holy God. Consequence of disbelief and disobedience to the Holy God. Kaya ang Diyos namamalo din, Di ba? Disbelief and disobedience. Overview of the book of Numbers. Number 1, or Roman number 1, the preparation for the triumphal march to the promised land. Preparation. From chapter 1, verse 1 hanggang 10, hanggang chapter 10, verse 36. So, mahaba yun, Paghahanda daw saan? Yung kanilang pagmamarcha papunta sa lupang pangako. Amen? So, merong mga hakbang na dapat nilang gawin. Una, setting apart the people. Set apart or setting apart the people. Chapter 1, verse 1. Hanggang chapter 10, verse 10. Huwag niyo nang babasahin, mahaba yan. So, kailangan nila talagang hakbangan talaga yun, ibig sabihin pag sinabing set apart, ano yun? Tagalog. Bukod. Hiwalay, bukod. Bukod. No. Bukod. Binukod. Oo. Hiwalay, bukod. Sino naghiwalay? Sino naghiwalay? Si Lord na naghiwalay. Siyempre, siya. No? Hiniwalay mula sa mundo. Di ba? Set apart, para humiwalay sa mundo at set apart na sila naman ay umanib kay Lord o maging ng Panginoon. Pero hindi ganun naging Pero dito, ang sinasabihan na rito, yung second generation. Di ba? At may aral na sa first generation. Di ba? Okay. Sa chapter 10, verse 11 to 36, setting forth the people. Roman number 1, the experience of the first generation in the desert. Yung mga karanasan daw ng mga unang henerasyon sa disyerto. Letter B. Ito. The rebellion and judgment of a fearful people. Ito nakahanda na sana 11 days nga lang dapat di ba? Magmamarcha na sa Promised land Sayang, no? Pero ang problema hindi kay Lord problema sa kanila.
Sayang man sana. Oo. Sayang dun yung ubos natin. Eh, ito yung hamon sa kanila eh, no? Maayos kayo, talaga ninyo, set apart, talaga yung sarili nyo para sa akin. Maging masunurin kayo, maging mapananampalatayahin kayo. Eh wala, sa halip na, maging masunurin. Kaiba, disbelief at saka disobedience. Kaya dahil doon, merong tinatawag na consequences. Di ba? Hindi ka maitotolerate ng Panginoon. Di ba? So, yun yung ikalawang yugto. In spite na, yun nga, dapat mag-set apart the rebellion and judgment of a fearful people. Number 1, tingnan nyo yung cycle. The cycle of rebellion and atonement and the record of death. Paikot-ikot lang. Di ba? Magre-rebelde. Merong hihingi ng tulong kay Lord. Maawa naman ng Panginoon. Kaya lang, face the consequences. Di ba? Yun ang cycle. Kaya merong cycle ng rebellion. And after ng rebellion, merong tinatawag ng atonement. At syempre, merong record ng mga namatay. Casualty. And number 2, a climax of rebellion and hope. And the end of their dying. Climax ng rebellion. In spite o kahit na may rebellion, may hope pa rin. Diba? At ang maganda, yung end of their dying. Amen? So, nadamay na nga dyan si Moses, no? Yung kanyang pagbukpok doon sa bato. Pinukpok niya ba? O ano, hinampas? Anong utos ba ron? Kausapin lang? O ano? No, 2 pukpok o 1 pukpok lang? Diba? Nawala na Ginawa rin. naman niya, Bishop, yan. Ginawa niya ng may galit. Diba? At tingnan nyo kung anong utos talaga doon. Kausapin lang, utusan, sabihin lang. O pukpukin, ilang pukpok. Kaya strike the hampasin mo yung bato. Lampasin. Pwede hampasin ng Bishop. Nagano yung hampas yun eh. Pag yan hindi siya, hindi hampas eh. Ginawa Ano? niya eh. Pinalo. Talo talaga. Para mas malaki ang bumulwak na tubig. Kaya nagalit si Lord. siguro magkaya ng Pasko malakas ito. Pinampas ng malakas. Malaki butas, malaki bulwak. Hindi kaya gano'n. Kasalanan ni Moses. Eh, una yung mga tao. Ang hirap yata yung mauhaw. Ano? Inis na siya. Una yung mga tao. Inis na siya. Namatay sa uhaw eh. Hampasin lang niya talaga ng ng mahina eh. Oo nga eh. Talagang mabali-bali siguro yung pasto niya eh. Kahit ikaw rin yung siguro. So, climax, ano? Roman number 2, the prospects for the second generation to enter the promised land. Ayan na. Chapter 26 hanggang chapter 36. No. Kaya second generation na. Talaga, ubus talaga, no? No. Kasama sila Miriam, saan wala? Kasama Bishop. Si Aaron, ano? Dalawa nga lang nakapasok. Joshua and Caleb lang talaga, no? Joshua and Caleb lang. Yung muna ba sa Egypt, bago pumasok. Oh, yung 20 years old above. Okay. So, prospects, ano? So, letter A, the preparation for the triumphal march to the promised land. At ang magmamarcha, the second generation na. Di ba? Sila na ang, ano, Yung tagal nun, pero hindi lang. mga, yung iba doon, apo na, o kaya anak na, no? Anak, o kaya apo. And letter B, a review of the first generation's journey and words of warning and encouragement to the second generation. Chapter 33. Yung history Bishop, parang binabasa nila. Tuno kwento, di ba? Oo. Yung ito nangyari sa kanila, yan. Parang Oo. inaaral na nila. Yung mga karanasan nila doon. Simula nung Review.
Yun nga, yung chapter 33. Yung kwento na, di ba? Sabi kay Moscow, sabi na lang yung bato. Verse 20. Dahil yung tungkol mo sa harapan ng kabalitipan. Sabi sa akin, sarap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa Magsalita lang. Oo. At sa kanilang mga alagang Hindi pala hampasin eh. Hindi pala tuktukan eh, no? Ano yan? Anong verse yan? Verse 20. Ginawa niya yung pas niya. Chapter 20, bilang 20. Numbers. Verse 7, verse 8. Verse 20, verse 8. Numbers 20, verse 7 to 8. 7 to 12 actually yan. Seven. Pero Yung 7 context, to 8, gano'n. 7 to 8. Usapin lang. Mm-hmm. Kita mo. Makiusap lang, ano? Tapos, ano na, sa verse 11 na, yun, dalawang ulit na pinalo ni Moses. ang bato. Twice. Mainit ang Eh kung once lang. Mainit ang ulo niya rito. eh. Mainit na eh, kasi Tinipon ni Moses makulit yung sa congregation araw eh, sa no? harap ng malaking bato at buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. Gusto ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi niyo ang dalaw. Kinuha niya na yung glory ni Lord doon. Moses ang bato. Sa Napikon siya, no? Napikon na eh. No, Bishop. Yun doon nagkamali si Moses. Ay samantalang, meek yan eh. Isa sa karakteristik ni Moses, di ba? Meek. Mahamon talaga siya, maano siya, banayad talaga siya. Nainis lang, Bishop siya. Nainis lang. Ha? Nainis. Napikon. Nagpun lang. Napatid na yung PC. Hindi halatang napikon. Umapaw ang salo. O, di ba? Pag napuno ang Kahit gaano ka. Yung hampas siguro, hindi lang mahina, malakas eh, no? Tapos eh, so hindi pala utos na hampasin kahit isang beses. Ang utos kausapin lang. Sabi niya. Tapos hinampas nga, hindi naman natin pwede i-conclude na dahil diyan si Hindi, Moses, ang dahilan talaga noon, nasa verse 12. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh si Moises at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang inyong pananampalataya sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupain ibibigay ko sa kanila. So yung glory ni Lord, napunta sa kanila, nag-manifest yung kawalan nila ng pananalig na salip na ang itaas nila si Lord doon. yung obedience pa rin ang ano yun. Oo. Dapat. Hindi Kaya- sila naging mahinaon sa puntong yun. May sarili ng paraan. Instead na kausapin lang, Lumabag na siya, Pinukpok. Bishop. Lumabag na siya. oo. Sabi doon, kausapin mo lang yung bato, ha? So yun ang naging cause kaya hindi na nagabayan ni Moses na makapasok ng promised land. Yung second generation. Di ba? Yun ang pala naging cause, ano? Nadamay Yung siya. pagkapikon niya, no? Nadamay siya, Bishop. Oo. Kaya nga sabi ni Moses, Nadamay din sa ano. Kaya ang Dahil lakas sa- pa niya eh, no? Malinaw pa ang mata niya. kaya nga sabi po ni Moses, dahil sa inyo, pati ako nadamay. Hindi siya nakapasok. Siguro, hindi kaya, di ba, minsan mayroong prayer si Moses, ililipulin na ng Panginoon eh, yung mga sinabi ni Israelita. Yahweh na, umalis na kayo, may pinauna ako doon. Oo, lilipulin yan eh. Hindi. Baka pagkasama niyo ako, ako na lilipol sa inyo. Malipol ko pa. Hindi, tsaka yung ano niya, yung plea niya, yung petition niya. Hmm. Kung lilipulin niyo po siya, pati ako sa damay niyo na. Opo. Yung gano'n, di ba? Yung, Kaya yung request na Bishop, pinagbigyan siya. Opo, kasi ano sa kanya eh. hindi kayo pa ulit-ulit niya ting ano, no? Nalulubog Di sa kanya si Yahweh. magpapasaway ang mga Israelita. Di kaya binabargain niya lagi ang Lord sa ganong klaseng ano. Pwede. Pwede. Diba? Kasi po, ang ano niya, ang relationship niya sa Lord, parang kaibigan. Oo, parang ano na eh, parang best friend niya na eh. Nakakausap niya ng tuwiran ng ating Panginoon eh. Diba? Sabi niya, pati ako, ibuburahin mo na yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Mga ganun pa mga ano niya eh, di ba? Kaya dito, siguro, granted, Yeah, granted. hindi siya nakapasok, di ba? Sa kanya, pinasilip niya. Kita. Doon ang Possible, Bishop, kasi request niyo yun eh, hindi lang pagmamahal sa bayan. Petition niya yun, ha?
Oo. Puli mo na rin ako. Yun nga, mga ganyan, may mga ganyan siya sa pangungusap eh. Meron po kasi na ano Kasi sila. dahil sa katigasan ng ulo nila, di namin na sila doon. Meron siya sinasabi ko nuli Kasi po parang siya. pagkahamon yun eh. Ako siya si mediator eh. Para sa Israel. Meron sinasabi si Moses nun po, kung lilipulin niyo siya, ano sasabihin ng mga taga-Moab? Di ba kayo ang Diyos ng Israel? Para mga ganang inaano niyo. Ipag-bargaining nga siya. Pero alam naman Lord yung gagawin niya, kanya bullying yung mga yun. Kaya nag-ipag-bargain kasi siya eh. O sige, granted. Para hindi kita murahin, kasama nila, tawarin mo. Pero hindi na bulay pangalan niya. Kaya lang, bumainis na talaga si Don. Hindi ka na din papasok. Eh, take note, ang lakas-lakas pa niya. Linaw-linaw pa ng mata niya. Di ba? Hindi nga raw nabago ang kanyang lakas. Oo. Sabi Sabi ng kwento Paano eh. naman ang kabataan? Oo, wala namang siya sakit, wala namang ano. Parang untimely death yung death ni Moses. Oo, parang Kasi ganun eh. pagpasok nun, sigurado, pagpasok nun sa Kanaan, sa Promised Land, bagong buhay yun. Kumbaga, may mission pa siya doon, ano? Pero na-cut off na sa... Katong na. So, ibig sabihin, si Moses, natanaw niya yung promised land, pero hindi siya nakapasok sa promised land. Nakarating. Nakita niya yung blessing doon, pero hindi niya na-enjoy yung blessing sa promised land. Kasi petition niya eh. Kasi lahat yung kasama ng lumabas eh. Oh, leader ka, di ba? Ikaw yung naminuno sa kanila for 40 years eh. Ikaw magdadala sa kanila. Diba? Kung papatayin ko sila, huwag mo sila ipagtanggol. Eh, pagtanggol mo, wala kayo kita. Di ba? Naalala ko lang yung kwento, di ba? Nung panahon ng tagutom sa kanila dahil nga sa digmaan. Tapos merong mga ketongin na sumubok na pumasok doon sa kuta ng mga kaaway. Patay kung patay. Sabi nga. Nakatulog eh. Yung mga kaawal. May dala-dala silang pagkain, nabusog sila, busog na busog. Tapos kinuwento doon sa kasamahan. Tapos kinuwento sa bantay. Sabi ng bantay, ayaw maniwala. Kahit pa ibuhos ang mga biyaya galing sa langit, hindi mangyayari sinasabi ninyo. Hindi tuloy siya Ang sinasabi ng mga makikita mo, pero hindi mo matitikman. May mga, pag hindi na nampalataya talaga, hindi isa mampalataya. Ano nangyari? Yun nga, rumagasa yung mga tao, humarang yung gwardiya. Ano nangyari? Na ano siya, stampede. Patay. Yun ang, may kwento ng gano'n, di ba? Naalala niya, may kwento. So, pero kaiba naman sa kay Moses, ano? Yun nga, yung tinatawag na similarity. O din, natanaw niya sa mga bundok eh, no? Kita niya, no? Yung mga tao, yung mga prutas na pagkasarap-sarap, pagkakalaki-laki, di ba? Oo, yun na, boundary, ano na eh. Kung baka sa ano, ito na lang, yan, tatawid na. Abot tanaw na eh. Abot na Kung saan may gwardiya na ron eh. O siyempre, tatawid rito ah. Okay, kitang-kita nyo. Oo. Magkalapit na yan eh, yung promised land, tsaka plain of Moab eh. Ano na yan eh. Sa boundary lang. Boundary na eh. Kaya ang nag-enjoy si Joshua, tsaka si Caleb. Di ba? So, meron kayang additional question regarding sa survey ng Book of Wanderings, the Book of Numbers. So, tinawag siyang Book of Numbers. O, nagwa-wonder pa. Sino gusto mag-wandering dyan? So, anong hamon? Anong lesson? Lesson, ano? Hindi ka talaga sumunod. Wag matigas ang ulo. Imbis na Yes, kung gusto mo mag-wandering ang pananampalataya mo, paikot-ikot ka. May mga ganun, matigas ang ulo, disobedience. No? Topic ko yun na kung Sunday po eh. Deuteronomy chapter 8. Remembering God's faithfulness. Yun nga eh. Yan ang mga lesson dyan. Isa pang lesson na makita natin dito, hindi laging wilderness. I-marka nyo yan, tandaan nyo yan. Kung na kayo ay hinahamon nyo yung mga miyembro, wag nyong isipin na mag-i-stay kayo sa wilderness. Dadaanan nyo lang
ang wilderness experience. Pasasaan ba? No? Dadali din ang ginhawa. Diba? So, makakarating din sa tinatawag na promised land. Isa ding lesson, Bishop, nakita ko naman din dito is, pag pinadaan ka, pag dinala ka ni Lord sa wilderness, hindi niya planong patagalin ka ng lagpas sa 11 years, days. ano? Oo. Pero pag lumagpas ka na sa timeline na yon, mag-isip-isip ka na, mayroon ka ng ginagawang May problema sa iyo. Oo, pag tumagal ka sa wilderness, halimbawa, yung church mo, ang vision mo nung una ay ganito, ganito, ang pinakitang vision ni Lord sa iyo. Kailan mo more or less ma-achieve ito? Baka 3-5 years yung vision na yun. Nung in-establish mo yung church o nung nagpastor ka doon sa church. Pero napansin mo na 10 years na, 15 years na. Okay, hindi 40 pa years rin na, naman- no? 40 years na Meron anniversary. kang ginagawang hindi ayon sa kalooban ni Who's Lord. for? Di ba? Kasi si Lord hindi nagpaplano ng ganun. Ganong katagal. Patatagalin ka niya sa Tagal. wilderness. Kung iniwanan mo Passageway mo lang naman yung wilderness temporary ano lang yun Pero ba't ka tumagal doon? So, marami kang pagkukulang na ginagawa. Kinakailangan talaga reflect. Yun, reflection. yung wilderness kasi, ano yan pag dumaan kasi dyan, nakikita mo yung miracles of God, the blessing of God. Nakikita mo din yan Oo. Para pagpasok mo sa promised land, meron kang ipapaalala. Kasi bakit? Meron kasi mga tao, mga miyembro, na lumalakad pa rin sa wilderness. Oo, marami tayong mga miyembro. Ganyan At pa. sabihin natin, atignan natin to, nandito na tayo. Pero, may mga miyembro lumalakad sa wilderness. Dahil naranasan mo lumakad sa wilderness, at nakapasok ka na sa promise lang ng ano mo, so ibig sabihin, yung experience mo dito, pwede mo siyang i-share sa kanila. Oo. Kaya Ako, sabi nila, marami kaming mga miyembro dito na ganyan. Talagang wilderness dati ang buhay nila. Talagang www.com ang kanilang mga kalalagayan. Walang talaga. Pero pag ikot ng panahon, kumapit lang sila sa pananampalataya sa Panginoon. Ang gaganda na ng mga buhay nila. ito naman yung vision. Ganun na yun. Nung araw nga kami rito, nangangarap kami, sana yung mga makisimba, mga nakasasakyan. Yung mga, kasi nung panahon na yun, kahit kariton, wala ka Kahit bike na wala ka Diba? Nangangarap ka noon. Ay ngayon, yung mga miyembro, yung iba rin, merong 4 na sasakyan. May 3 sasakyan, may mga magagandang bahay, may mga lupain. Diba? Kaya, yun lang, ang nakita ko, yung mga naging faithful lang talaga na naglingkod sa Panginoon. Diba? Yung iba naman, 40 taon na. www.com pa rin. Yun nga, sabi, di ba? Sige, okay na. Sige po, thank you po sa inyong time. Gising ka sa ating gabi. Daming lesson na, no? Para natin, simpleng aklat lang, pero history repeat itself lang, may aral. Pag-usapan natin sa susunod yung Deuteronomy na, Okay. Thank you po sa mga nasa online.